Magandang araw mga lods. Ayan, tayo andito na naman sa ating ibunan. Ngayon may sasagutin tayong mga lods. Dalawang katanungan. Ayan. Yung isa kay Vincent Viñarao, yung isa kay Rodolfo Torralba. Isang nagbabasa na Nesbox at isang tumatandang breeder. Yan ang ating sasagutin mga lods. Ayan, abangan ninyo. Intro muna tayo mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, dito tayo sa ating mini aviary. Yan. So ngayon, dalawa yung sasagutin natin. Sana mapaiksi lang kasi medyo complicated. Yan. At sa naman, yung pauna ko na to mga lods, yung may tumaya ng raffle pero hindi ko na siya in-entry noon. Hindi ko nabanggit nakalimutan ko mga idol. Kaya hindi ko na sinali kasi naka-ready na siya. Si si Lods Paktud yan. Apelido niya Paktud. Kaya sabi ko kung gusto mo sa next raffle ka na lang. Ayan, pumayag naman. Kaya lang, medyo mga ilang linggo pa yan, Lods. Kaya pasensya na kasi sabi nga sa inyo, pag sasali kayo sa raffle, kaya agad para di tayo nahuhuli kasi malay nyo sa iyo pala nakatutok yung kapalaran nagpatumpik-tumpik. Ayun, napunta sa iba. Yan. Kaya, ayan, Lods, pasensya na. Hindi ko nabanggit kasi baka mamaya although yung una ko siguro sa listahan. Tapos ayun, lang naman yung niya mga lods, 3 entry. Kaya sabi ko next time na lang yun. Pumayag naman siya. Ayun, shoutout sa iyo idol, lods. Ayan, balik na tayo sa at punta na tayo kagad sa ating mga tanong mga lods. Siguro iunan na natin yung tanong ni Vincent Viñarao. Sabi niya, yan, ipa-plus ko na lang siguro yung yung tawag nito, yung pinaka-tanong niya, Sabi niya, Lods, may tanong ako. Bakit kaya nagbabasa yung Nesbox ko? Yun. Buti nakita ko kagabi. Yan. So yan, tataligan na yung yung sinabi niya. So ganito yun mga lods. Ako meron akong dating breeder na ganyan. Totally ilang beses ko na rin natapik to anong cause Kaya lang siyempre kada nag-update yan. Kaya minsan depende sa sitwasyon. Ngayon kung ang sitwasyon mo lods itlog pa lang nagbabasa na, siguro pinapayo ko sa'yo ganito. Lakihan mo yung Nesbox mo. Lakihan mo para maiwasan yon. Tapos hanggat maaari damihan mo yung alam mo yung tatarin mo ng yung air flow. Binabarya na lang naman yun hanggat maaari pati sa ilalim, pero gumamit ka ng barya ng maliitang talim kasi baka mamaya makutkot naman mahulog yung mga yung lang magkaroon lang ng air flow, tas damihan para pumasok yung hangin para maiwasan yun. Although meron talagang breeder na gano'n, kahit anong gawin mo nagbabasa. Ngayon ang pinakapayo ko sa inyo sa mga ganyang nagbabasa ang Nesbox, itlog pa lang nagbabasa na yun, ialisin mo na kagad. Siguro mo, paposter mo na lang kung may ibang breeder ka. Ngayon pag wala, mo, sacrifice kasi itlog pa lang, di ba o ang gawin mo kasi ang kits kasi, di ba, pag bago pa lang walang usot yan. Inaalis kasi nila yan Ngayon ang gawin mo para hindi masayang yung kung may breeder kang iba, pa-poster mo. Tapos baguhin mo yung Nesbox mo, lakihan mo siya kaya para mawala yung pagbabasa. Kasi kadalasan yan pag may inakay na. Kasi yung tayo ng mga inakay, minsan yung may breeder na
siya mismo doon tumatay kasi nga siyempre ano yun ang ginagawa nilang ano kasi nesting material mga lods. Kaya lang minsan baka sa pinapakain natin nagtatai yung ibon kaya nagiging malabsa yung tayo nila mga lods. Kaya yun ang epekto nun basa-basa mga lods. Pag yung ano mo nagbabasa at may inakay na, ayun, yun pa rin ang solusyon. Lakihan na lang yung ano, tsagain mo. Kaya nandyan na sila, di ba? Tsagain mong linisin. Kasi pag hindi, may tendency mamatay yung ano mo kasi nakadidikit yan Tapos minsan nanto ka, yan, kakapit sa dumi, hindi na makahinga. Ayun, ang ending, patay ang inakay mga lods. Kaya pag may breeder kang ganyan, siguro tsagain mo sa umpisa. Siyempre hindi mo naalisin yan dyan dahil maninibago. Anuhin mo, linisin mo. Ngayon pag nakaraos yan at magbe-breed uli, palitan mo yung nest box. Ngayon kung ayaw mo naman na sacrifice ka muna, palitan mo na kagad, mas malaki. Yan lang ang solusyon dyan mga idol. Pero ako ano kasi limitado yun sa akin dito kaya tinatsaga ako yun. Nalagyan ko ng ipa, minsan yung basta kung ano yung pwedeng makapagpatuyo sa nest box ginagawa ko. Minsan lilinisin ko, kinakahit ko yun. Pag medyo malaki na, malaki-laki na. Tsaka sanay na sa akin kasi mga breeder ko sanay silang hinahawakan, pati inakay. Kaya sa akin walang problema yan mga idol. Tsaka matyaga ako pagdating sa ibon mga lods. Yan, number 1 pa yan. Dapat magtyaga tayo sa mga ibon natin para maging certified tayong mag-iibon. Yan mga lods. Yan ang sagot ko sa iyo lods. At naalala ko pala, nabasa ko yung ano mo kanina, yung text mo. Ayun, yun ang epekto ng pagmamadali lods. Sabihin, nagmamadali tayo, di ba? Sa maghapon natin pag-uusap, hindi ako makapag-decide kung makaka-uwi ba ako ng maaga o ano. Kaya nung nag-text ako sa'yo na sabi ko pwede, ano yun, nasa trabaho pa ako nun. Buti, kasama ko yung rider. Ginawa ko siyang helper. Kabrad ko naman yun ano naman sa kanya, doble kita siya. Kahit sa umaga, kahit sa gabi. Yan. Hindi ko lang alam kung paano pa siya matutulog. Ano. Yun, kasama ko kaya tinanong ko, kaya ba? Brother, sabi ko. Sabi niya, kaya yan. So yun, pagdating namin sa bahay, nagmamadali kami. Kaya ang nadampot-dampot ko, talaga ibibigay ko sa iyo yung breeder Ang nadampot-dampot ko, ang kak pala, yung isa. Kaya nagtaka ako, ba't mayroong pang hen dito? Total, nakahiwalay na yun, marami yun yun, nadampot ko. Kaya pasensya ka na lods, dalawa yung kak pala na nadampot ko, kala ko yun yung hen kak pala yung nakuha ko, pero okay lang yan kasi may matured naman dyan ano naman yan madali namang mag yan, ilagay mo lang sa flying cage, sila lang. Ayan, sabi mo may may cage ka na may mga bata, yun, sama mo lang sila ron, tapos magpaparis yung mga yan. Although naman yan, kung gusto mong madaliin, kuha ka lang ng yung mature, tapos pili ka sa kanila. Magpaparis naman kaagad yan. Hindi naman maselan yung mga yung mga kids mga lods. So yun, pasensya ka na lods. Di ba sa mga next time. At sana lods, patuloy ka pa rin sumuporta doon sa sa parapol natin, di ba? Ganun lang naman yun. Pag wala ka pa rin kapalaran, dating gawin pa rin, lods. Ganun lang naman yan. Kaya nga, ko nung nakita ko na, sabi ko, parang na rin ilang beses na tayo nag-fail sa meet up natin, meets up. Hindi pala meets up, usapan, yan. Yun, buti, pinilit ko na lang, lods, kasi, pag hindi ko pinilit pa na, yun, mag-aantay ka na naman ng matagal. Tapos sa mga yung palang na masingit ko lang yung nagtanong na kasi nakita niya Isabela malayo tinatanong niya ako kung pwede daw ako mag-leader ng Mindoro. Kaya sabi ko, lods, mura lang yung natin.
Siguro kung ang halaga ng ano natin, mga 10,000 isang pares, 20k, call ako sa'yo, Lods. Pero ang halaga natin, ano lang eh, barya-barya lang, Lods. Kaya sabi ko, pasensya ka na. Siguro, taga Mindoro si Lods. Hindi kita mapagbigyan, ano. Totally, itong ano na to, itong nabanggit kong taga Isabela, nataon lang na meron siyang mga kasama rito na, ano, yung boss nila, na kung pwedeng isabay. Totally, iyon, diniliver ko lang yun, Lord, sa Kamuning, sa Cubao. Although dito lang daw, sabi nga ng driver, sa may Tomas Morato lang, kaya ang bilis niya eh. Nandun kagad, kasi dadalo pa yun eh, kaya ang bilis niya. O yun, doon ko lang na diniliver, hindi sa Cagayan ba, Isabela. Kasi parehas lang naman yun. Kaya ano yun, doon ko lang inano yun. Tapos, may sasakyan sila, tatakbo ng Isabela. Kaya nga binayaran na lang nila yung carrier para open eh. Kasi sesto box ko lang nilalagay talaga yung mga yun. Kaya yun, nag-chat siya, nasa kanya na daw yung ibon niya. Ayan, buti naman, mga luwalhating nakarating dyan yung mga kids, Lods. Ayan, sana maparami mo yan, Lods. At pag naparami mo yan, ikaw naman ang magbenta dyan, Lods. Ganun lang naman yun eh. Habang may trabaho, naglilibang, tapos pag may benta, di may pampatoka, parang ginagawa ko. Ganun lang naman ang buhay mag-ibon, mga Lods. Pero yung mga mayaman, siyempre, gagastusan talaga nila yan. So yan, iwanan natin yung Lods. Shout out sa iyo, Vincent Viñarao. Punta naman tayo kay Rodolfo Torralba. Yan. Ang katanungan niya ay ganito. Lods, tanong ko lang, pag yung breeder na parakeets ay matanda na at marami na silang, sabihin, marami nang inanak, ano? Sino ang mas humihina? Ang similya o ang pagbibreed nila? Kakba o hen? Yan. Salamat, Lord, sabi na. So, yun, kay Rodolfo Torralba, ano? So, ano yun? Same. Parehas yun. Hihina yung bawa. Dati, lakas niya, no? Although ako, may mga naman, depende rin siguro kasi ako, naalala ko si Tweety, although namayapa na rin si Tweety, ano siya eh, hanggang sa huling sandali, ang pinakamakonti niyang itlog, 7 eh. Tapos minsan, nabubuhay pa nga niya lahat yun eh. Tapos siyam, ngayon ay pumalit sa kanya, mga Lods. Siyam, nabuhay niya, ang lupit. Diba, no? Galing, mga ganyang breeder, magagaling yan. Although ako, may sistema akong ginagawa dyan, kaya ganyan. Kung gusto nyo malaman, sali kayo sa raffle, sa susunod, mga Lods. Ibubulong ko sa inyo, di ba, no? Yung mga teknika niya, mga Lods. So, yan, sagutin natin yung may parugtong pa pala. Pwede kayang palitan nyo, ito karugtong nung tanong niya. Pwede kayang palitan yung partner ng cock na mature na hen na basal. Ayan. So yun, yun naman natin yung unang niya. So totally, yan ang breeder. Siyempre, pag nagkakaedad dyan, humihina yan, siyempre. Sa hen tayo, sa hen. Yung breeder na hen, siyempre, gagamit na naman ako ng turn. Parang tao, mga Lods. Pag yung tumatanda yan, siyempre, humihina yan hanggang sa tumigil na yan, di ba, no? Although, sa wild dyan, alam ko, may nabasa ako, hanggat buhay yan. Umiitlog yan. Kaya lang, siyempre, ang pagbabatayan natin, yung nasa captured natin. Kasi hindi naman natin nakikita yung yung mga nagsabi, nag-research sila. Talagang inuri nila talaga yung mga ibon na yan. Sa Australia yun, mga Lods, Kaya alam nila na hanggang sa wild, hanggat buhay yan, umiitlog yan. Pero dito sa captured, siyempre, hindi naman natin maibigay ng 100% yung kailangan, pati yung pagaspas nga, importante yan eh. Diba? Yung paglipad sa atin, limitado yan, nasa maliit lang silang cage. Kaya malaking diferensya. Ngayon, kung sa captured ako, sa karanasan ko, meron akong, si Tweety nga na breeder,
Hanggang sa namatay yun, ano, umano siya, hindi nagbago yung pag-itlog niya. Yun, isa yun sa pinaka mga matatanda akong breeder. Tapos, yung ano, yung jowa niya na si ano, iba pa nga, nakalimutan ko na. Basta, ano yan, natatandaan nyo pa yun, mga matatagal ko ng subscriber. Ano yun, nung namatay si Tweety, tapos sumunod din siya eh. Parang ano, parang, kaya siguro nasasabi ng iba, pag nawala yung partner, nagpapakamatay. Hindi, talagang ano, siguro ano, mga idol, dahil yun, hindi ko pinaghiwalay yun, no? Hindi, hiniwalay ko nga pala yun kasi ano eh, matagal silang magkapares, pero gusto ko maglabas ng ibang ano ni Tweety. Ayun, pinares ko sa iba. Totally, nakailan jowa nga pala si Tweety. So yun, ano naman, hindi nagbago. Nag-iba lang yung notation kasi iba na yung partner. Hindi nagbago. Hanggang sa siguro, talagang takdang oras na yan. Parang tao lang yan eh. Pag oras mo na, oras mo na, sabi nga. Ayun. Hanggang sa mawala siya sa mundong ibabaw, ano, ganun pa rin yung ano niya. Malakas pa rin. Diba? Pero meron naman talaga, pag talagang tumanda ng todo sa iyo yung ibon, kasi meron akong ibon dito, ganun. Mahabang panahon ko siya nilagay sa ngayon meron na naman siya. Doon siya umiitlog, kaya naglalagay ako nest box sa sa flying cage eh. Pero huwag niyong gayaan niyo mga lods, medyo may risk yun. Ako lang ang gumagawa siguro kasi delikado yun. May teknika ko ron, basta huwag niyong gagayahin yun. Experimental ko yun eh. Yun, nag-breed siya uli. Gusto ko nga kunin yung kaso wala siyang kamats na edad ng itlog eh. Paposter ko na lang sana. Yun yung mga budget na malalaki mga lods. Dati masipag, tapos biglang hindi na umano. Nilagay ko sa flying cage, ngayon itlog na naman. So madalang salita, ibig ko lang sabihin mga lods, habang tumatagal mayroong malakas sa una, tapos bandang huli pag yung nagkakaedad na, kung dati siyang 6, tapos magiging 5, magiging 4, magiging 3, magiging 2, magiging 1, minsan wala. Yun, ganun yun. Depende lang yun sa ibon. Ngayon, ang doon, sabi na doon, salin ba yung umihina doon, yung breeder ba o cat o hen, parehas din, ganun. Ganun din yun, merong, pag sobrang tanda na rin talaga na, na breeder na yung lalaki. Yun, meron talaga tinatama na, di ba? Mga manyakol yung mga yun, mahilig sa bemba. Pero, pag umiidad na rin yung, ibon, ikukumpara ko pa rin sa tao, mga lods. Although sa tao nga, di kilala ako, 74 na. Gusto pang asawa na 16 years old, nga. Hindi ko na nababanggitin kung sino. Yun, iba ng level na yun, mga lods. Hindi na espiritu ng tao sumasakay doon. Espiritu na ng Diablo. Primo 74. Gusto pa 16. Pambira, Yun, sa tao, minsan ganun, Although, ang normal na tao, mga lods, kumbaga sa tao, pag umiidad na yan, nasa 60 ka na, wala na yan eh. Siguro kung medyo sumasaybit ka pa, o kumbaga, yung, kasi tao tayo, kahalayan ng tao yung pita, kumbaga. Pero hindi na ganun ka, siguro, kung ka mo, kasi sa blue moon na lang, di ba, Yun, normal yun sa tao. Habang tumatanda, nawawala na sa kanya yun. Hanggang sa, sabi nga nung mukha na lang ang tumitigas. Mga lads, mukha na lang ang nagagalit. Yung mga kulubot sa noon na lang ang nagagalit. Pero yung, niya, wala na yun. Sa tao, di ba? Yun, normal na tao. Pero may tao naman talaga, mamamatay na lang. Sus Mariosep, talagang napakahilig pa. Sa ibon naman, parang ganun din. Merong active pa rin. Diba? Although sa ibon maganda yun kasi ibon lang naman yun eh. Gusto natin yun. Pero meron naman, pag may edad na wala na, tamad na siya. Parang pag naisip lang yan, tsaka lang kaya mabagal na.
So ganito yon. Ang pinapayo ko sa mga ganyan, ito general na, hindi lang kay Lods Toralba, ano. Ang payo ko mga Lods, pag ganyan, ba, nakita nyo, may edad na yung kak. Tapos, ayaw na. Ano na, ipahinga nyo sa flying cage. Gawin nyo na lang kung talagang mahal nyo yung ibon nyo. Gawin nyo na lang parang viewing, kumbaga sa akin, gano'n. Marami akong ganyan eh. Binu-viewing ko na lang, hindi ko na sila inaano. Pero minsan, pag naisip ko, baka kaya pa, ayun, ipapares ko sila sa sa iba. Yan, minsan nakakahirit pa naman eh, kahit 3 o 4 na, itlog. Nakakaano pa rin naman. So, yun, depende pa rin yun sa kasi may kak na kahit matanda na active pa rin. Kasi meron ako dito eh. Nakailang hens eh. Diba, nakailang hens, active siya. Siguro sabi niya, baka kamag-anak ni Mang Kanor to. Yung kapit na yan, nasa Cavite si Mang Kanor. Mang Kanor, shoutout sa'yo. Walang niya, wala kang kakupas-kupas. Andiyan ka na naman sa kabit mo. Walang niya ka. Talagang, aywan na natin yan. Ba't ba yan? Ba't ba nasingit si Mang Kanor, Yan, sa ibon pala yung parang kamag-anak ni Mang Kanor. Wala sobrang hilig, Although, sa ibon, maganda yun. Maganda yun sa ibon, pero sa tao, hindi. Di ba? Kasi tayo, gusto natin magparami ng So, ngayon ganito. Pagmasdan mo yung mo, di alambawa, partner sila, mga ilang taon na, tapos humina. Ang una mong alisin yung, yung hen. Ngayon, kung ang, tansya mo na medyo matamlay yung yung hen, edi palitan mo yung yung basta ganun lang yun, verbatim lang yung mga lods. Pag active yung yung kak, alisin mo yung hen. Pag active naman yung yung hen, alisin mo yung kak. Ganun lang. Makikita mo naman yan eh. Naglalambing yung yung hen pag active. Parang dumidipa-dipa. Pero dead man na yung kak. So, ibig sabihin, dapat mong palitan yung kak. Pero, halimbawa, ang kak naman yung lalapit. Kasi makikita nyo yun eh. Wala. Nagagalit na yung yung hen. Di palitan mo yung hen. Lang yun? Vice versa, kumbaga. Vice versa lang yan. Kung alin yung active, di yun ang iwan mo. Ang palitan mo yung hindi active. Ganun lang yan, Lods. Yun yung sagot ko na rin sa pangalawa mong na sagot, yan, sa pool naman lahat yan yung mo, di ba, yung tanong mo, ang ipapalit mo basal. Ganun talaga, basal dapat ang ipalit mo para pero kung may meron kang hen na dati na rin siya na gusto mo pang di pwede rin naman yun. Pero kung ako, pinaka the best yung basal na matured. Kaya kung maalala nyo na sabi ko nga sa inyo, ako pag nagpares ako, pinakabatang bata 7 buwan, 8, yan, mga ganon. Tapos minsan 10 months. Kakitang kita mo talaga pag sinalpak mo sa breeding cage, salpukan agad mga lods. Yun, ganon yung ganun ang diskarte ko para walang sayang. Kita mo dito, meron akong sinalang magse 7 months sila, halos magsing edad. Makita mo magta3 linggo na walang lang sila banding. pero walang nangyayari. Diba, sayang yung panahon. Tapos ang masakit pa baka pag hindi pa fertile. Kaya yun, pinakapayo ko sa inyo mga lods. Yung mag-breed kayo, yung bawal lang bawal lang mainipin pag nag-iibon ka. Talo ka dyan. Pag mainipin ka, kaya kita mo, bala ko na ang isalpak ko magaganda sana sila kaso wala ayaw gagawin natin, baka abutin ng kalahating taon to, ganun sila. Sayang yung panahon, di maglagay ka na yung mature, diba? Yung tama sa gulang. Totally ito na ko to sa hindi ko na lang matanda ang foreigners
Ganun ang ginagawa niya. Sa kanya nga talaga 1 taon eh. Parang ano, may mga alagang budgie yun, tapos kinumpara niya sa budgie kasi tama naman yun eh. Para walang sayang. Kumbaga sa similyan nila, yung similyan nila, buong buo talaga yun mga lods. Kumbaga pagbuga may paanak agad, tsaka toka. Ganun yun mga idol. Kaya yun ang sagot ko sa iyo, Lods Rodolfo Torralba. Sana na-gets mo kasi ano naman yun eh. Alam ko mag-iibong ka naman, although hindi pa naman siguro ka-anuhan si Lods, kataga lang, kaya ano pa rin. So yun mga Lods, yun ang sagot ko sa iyo, pati na rin sa mga sa mga nagtatanong ng gano'n. So yun mga Lods, yun ang ko. Tapos sa mga nagtatanong, magtanong lang kayo ng magtanong. Pag may time tayo, sasagutin natin. Pero sana magtanong kayo sa although si Vincent Benyarao nagtanong sa sa tawag nito, sa comment section, tapos nagtanong din siya sa sa Messenger. Pero sana magtanong din kayo sa sa comment section sa YouTube para nakikita ng mga ng mga kalods natin, kasi bawas trabaho rin sa akin yung mga lods, kasi nakikita na, di ko na kailangang i-explain pa ng mahaba, kasi minsan baka mamaya mapagkamalan tayong na invento lang ni lods yan, ganito ganyan diba kaya yun mga lods, ang pinakapayo ko, magtanong kayo sa sa comment section, tapos di tanong din kayo sa sa kung ano yung tanong nyo sa comment section, yun din ang tanong nyo sa para alam ng mga kalods natin mga lods. Diba So yun lang siguro mga lods. Yung mga may tanong dyan, huwag kayo mahiya magtanong mga lods. Yan. Para para yung mga hindi kasi alam nyo yung mga tanong na yan, ba sinosolo nyo, okay, tayin ko na lang hindi. Maganda magtanong kayo para masolusyonan agad. Ganun yun mga idol. Yan Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye bye.